Buenos días, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, mga kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Bueno, for today's episode, we will be discussing a very important topic in relation to the case of the former President Rodrigo Roa Duterte. Palagay ko alam naman ng lahat ng Pilipino na ang ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte ay inaresto several days ago, no? Kapag paglapag ng kanyang eroplano galing sa Hong Kong, ang Interpol po sa pakikipag-ugnayan sa ating Philippine National Police, CIDG and other law enforcement agencies ay inaresto na. Dahil sa complaint or reklamong crimes against humanity. At sa kasalukuyan nga, ang ating pong Pangulo ay nandiyan na sa detention facilities ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, sa Europa. Sosyal ang ating presidente, doon magta-trial. So, recently, nung isang araw ay nagkaroon na ng first appearance ang dating Pangulo sa International Criminal Court sa harapan ng mga judges at kinonfirm nga na siya nga si Rodrigo Roa Duterte, ang kanyang tunay na pangalan, middle name, last name or surname, ang kanyang kaarawan, saan siya pinanganak, ay kinonfirma mismo ng dating Pangulo sa harapan ng mga judges ng International Criminal Court. At after this first appearance with the ICC, ang kanyang pong mga abogado sa pangunguna ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea ay nagpahayag na sila po ay magsasampa ng motion upang humiling sa mga hukom na magkaroon ng interim release, no, para kay Rodrigo Roa Duterte. At ayon naman sa dating spokesperson ay questionin daw nila ang jurisdiction of the International Criminal Court. At may nabanggit pa na this is almost similar to state kidnapping. But let us set aside the issue on jurisdiction because we have already discussed the matter of jurisdiction and we have already explained that there was a Supreme Court decision rendered by the Philippine Supreme Court that the ICC has still jurisdiction over the case of Rodrigo Roa Duterte because the serious crimes committed were crimes were committed when we were still a signatory and a member of the International Criminal Court. So wala nang wala nang issue doon. So let us discuss now the interim release because ito po ay isang napakainit na topic sapagkat yun nga ipinahayag ng kanyang abogado na sila po ay magsasampa ng isang motion upang hilingin sa hukuman ang temporary liberty of the former president. The interim release is actually a legal tool. It is a mechanism that would allow the accused or the suspect to have a temporary liberty pending his trial. So ito ay ibinibigay lamang ng International Criminal Court through the judges. Ang mga judges ang merong legal authority to issue the interim release. If they can find that there is a specific reason or exceptional circumstances, take note, there must be exceptional circumstances na makita dapat ng mga huwes sa International Criminal Court upang ang kahilingan upang magkaroon ng temporary liberty ang ating dating Pangulo ay ma-grant sa kanya. Ang tanong, ano ba itong mga exceptional circumstances na to? Ay isa sa pinaka-importante ay maipakita ng nagre-request for interim release na nagkakaroon na talaga ng deteriorating yung health ng akusado or ng suspect. Kumbaga, hindi kakayanin na umaten sa pagdilitis dyan sa International Criminal Court. And to require him to attend the trial ay definitely baka mauwi sa hindi inaasahang pangyayari na baka magkaroon ng kamatayan, mapaaga yung tao, masira talaga yung kalusugan na hindi dapat mangyari.
So yan ang isa sa mga exceptional circumstances na dapat ipakita with evidence definitely, no? Na upang mapagbigyan ng kahilingan na magkaroon ng temporary liberty. At siguro yung iba kapag during the initial appearance with the ICC, gagawa na nga ng drama yung iba dyan ng mga akusado or suspect. Kapag tinanong pa lamang if kung ano ba ang iyong pangalan at saan ka pinanganak at ano ang iyong araw ng kaarawan, siyempre aarte na yan yung mga suspect at akusado dyan sa ICC. At ang delivery ng kanilang mga pananalita ay, ako po si Juan de la Cruz. No, parang papakita mo na kunyari nahihirapan ka ng huminga, no? At kapag pinagpatuloy pa yung paglilitis na yan, baka matigok ka. So that would form part of the evidence na ipakikita siguro ng mga suspect doon sa involved sa crimes against humanity. Pero ang problema dito kasi may sariling doktor ang International Criminal Court. At kung para sa kaalaman ng lahat, ang Netherlands at ang Europa as a whole ay itinuturing sa buong mundo na merong pinaka best healthcare, no, system diyan sa mga bansa diyan sa Europa. At hindi mo kailangan umuwi sa Pilipinas. Dahil dito ka uuwi, the best na nga dyan yung healthcare sa Netherlands, sa Spain, sa Germany, no? Magaganda ang treatment diyan o pagtingin, no, pagdating sa pangkalusugang usapin. So baka hindi lumusot kapag yan ang iyong dinahilan. At kailangan mo ding maipakita sa mga huwes na kung ikaw ay bibigyan ng pansamantalang kalayaan, ay hindi ka magiging flight risk. Maliwanag yan sa kanilang rules. O kaya kung ikaw ba ay bibigyan ng pansamantalang kalayaan pending the trial of your case, hindi ka magiging risk or hindi ka magpo-pose ng danger doon sa mga testigo at doon sa mga taong nagsampa ng reklamo laban sa iyo. Hindi mo ba sila gagantihan? O hindi ka ba gagawa ng mga hindi ka nais-nais na aksyon upang busalan mo ang mga bibig ng mga testigo or takutin mo yung mga nagreklamong tao, no, diyan sa International Criminal Court? Kapag napakita mo na hindi mo naman gagawin yon, ay pwedeng pagbigyan ka. Kaya lamang medyo kung babasahin mo maigit naman talaga yung rules dyan sa Rome Statute. Kapag ikaw kasi inaakusahan nitong isa sa mga 4 core international crimes katulad ng war crimes, crimes against humanity, genocide, and crime of aggression, ang tsansa na mabigyan ka ng interim release ay napakaliit. Para kang pumapasok sa butas ng karayom, no? Lalong-lalo na kapag tiningnan yung history mo pagdating sa paggawa o commission of the crimes in the past when you were still a government official in your country of origin. So medyo parang malabo na mapagbigyan na mai-grant yung request mo for interim release. Kasi yung 4 na core international crimes niyan, pag diyan ka naakusahan, malabo pa sa mata ng 200 years old na maibigay yung motion mo for the issuance of interim release. At meron ako nabasang dating kaso na kung saan inakusahan ng isang lawyer ng presidente ng Kenya na si Ruto ba yun? William Ruto, no? Ang kanyang abogado na si Paul Gicheru ay naakusahan na nanunuhol sa lahat ng testigo, no? Testigo laban sa presidente ng Kenya na si Ruto. At ito ay nalaman, no, ng mga judges ng International Criminal Court. At dahil dito siya po ay inakusahan ng bribery
at intimidation do sa mga witnesses against the President of Kenya. Dahil dito inaresto siya. Pero upon his arrest, no, nagsampa ang Kenyan lawyer ng kahilingan sa husgado na magbigay ng interim release para sa kanya. At ito ay na-grant ng ICC. Pero ito ay masyadong malayo doon sa mga akusasyon laban sa Kenyan president at sa kasalukuyang kaso nga ng dating presidente na si Rodrigo Duterte, na ang kaso kasi niya is pumapasok doon sa four core of international crimes na crimes against humanity. Kasi dito sa Kenyan lawyer, kaya napagbigyan yung kanyang kahilingan na magkaroon ng interim release or temporary liberty while the case is pending with the ICC, ay hindi naman isa siya doon sa mga kaso na yon, na genocide, war crimes, crime of aggression at crimes against humanity. So, napalaya siya. Pero kung ang kasong kinakaharap mo ay crimes against humanity, war crimes, genocide, or crime of aggression, medyo malabo na mapagbigyan ka. Lalong-lalo na kung meron kang kasaysayan talaga na napakatindi, no, na mga krimen na nagawa mo nung mga nakalipas na taon at napapatunayan at malaki ang suspecha na pwedeng gantihan mo ang mga testigo, gantihan mo ang mga nagrereklamo, at kayang-kaya mo mag-organisa ng mga mass actions upang talagang sirain ang kasalukuyang gobyerno upang magkaroon kayo ng pagkakataon na makabalik sa pwesto at gantihan yung mga testigo, gantihan yung mga nagreklamo. Okay, so ngayon po ay ikumpara natin itong interim release na ginagamit dito sa ilalim ng Rome Statute diyan sa International Criminal Court. Kailan ba to maigagawad o maibibigay sa isang akusado o sa isang suspect? Ito ay actually discretionary on the part of the judges of the ICC. This is not a matter of right. No, kung ito ay ibibigay under the discretion of the judges, it must fall under exceptional circumstances. Katulad nga ng aking mga nabanggit kanina, kung mapapatunayan na meron ng deteriorating health on the part of the suspect or the accused, at hindi niya nakakayanin ng paglilitis, baka maaaring ibigay. O kaya kung hindi siya magiging flight risk o siya ay hindi magpo-pose ng danger to the witnesses or to those complainants of the accused or the suspect, pwede siyang pagbigyan. At hindi ba niya kayang rumesbak na o wala na ba siyang kakayahang rumesbak doon sa mga testigo at sa mga nagrereklamo laban sa kanya, ay baka pagbigyan ng mga judges. Pero in some, napakaliit ng tsansa ng mga akusado at suspect sa ilalim ng Rome Statute ng papagbigyan ang kanilang kahilingan na maglabas ng isang interim release because they have committed serious crimes. And if they will file a request for the issuance of the interim release, dapat mapatunayan, very specific, na ito ay nagfo-fall under exceptional circumstances. Ngayon, pagdating sa right to bail naman dito sa Pilipinas, dito sa atin dalawa ang kategorya nito. It may be a matter of right or it may be a matter of discretion on the part of the judges. Doon sa ICC, kapag nag-file ka ng interim release, matter of discretion yan. No, may i-release lamang yan o may ibibigay lamang yan if this will fall under exceptional circumstances. So, matter of discretion. Dito sa ating bansa, kapag ikaw ay na-charge ng mga offenses punishable by life imprisonment, reclusion, perpetua, or death, that is a matter of discretion. So, pwede ding mabigyan ka ng bail pag nag-file ka ng petition for bail if you will be able to demonstrate the fact that the evidence of guilt is so weak, no? Hindi malakas yung ebidensyang isinampasan nyo. So, matter of discretion, kapag
napagdesisyonan ng hukom na sige palabasin natin to dahil ito namang mga ebidensya pa lang iprinesenta sa hukuman laban sa akusado ay hindi naman ganong katibay at kalakas. So palabasin yan sapagkat aside from that, hindi naman siya nagpo-pose ng danger at hindi naman siya flight risk. Pero kung ang kaso naman ay naisampa lamang sa lower court, that is a matter of right even after conviction. And if that will be filed in the regional trial court, that is a matter of right prior to conviction. But if it is after conviction, hindi na matter of right yan. Matter of discretion na yan on the part of the court kung ibibigay o hindi sa'yo. Kung may flight risk ba or kung mayroong danger on the part of the witnesses, mga nagsampa ng reklamo, at ikaw ay may pagkakataon na baka gantihan mo yung mga testigo at patayin pa, no? Nangyayari yan dito sa sitwasyon sa ating bansa. So yan po ang pagkakaiba. So interim release, ulitin ko, that is discretionary on the part of the judges of the International Criminal Court, and for you to be able to secure the interim release, you must be able to prove specifically it should fall under exceptional circumstances. Pero sabi ko nga, based on the history at kung babasahin ninyo yung Rome Statute at yung mga previously na akusahan ng serious crime dyan sa tribunal na yan, ay wala pang nabibigyan ng interim release. At dito naman sa ating bansa, no, at matter of discretion yan, yung pagdating sa bail for you to be able to have temporary liberty pending the trial of your case. So, pag serious crimes or yung crimes punishable by life, death, or reclusion perpetua, so matter of discretion din. So, merong pagkakahawig, no? So, unless na lang kung ang offense pa against you ay naisampa sa lower court. So, it is a matter of right, even after conviction. So, sana po ay nagkaroon na naman kayo ng karagdagang kaalaman dito sa panonood sa aking YouTube channel na Attorney Rene Bueno, Law and Beyond. So, hanggang sa susunod na aking episode, at huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe kayo dito sa aking YouTube channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.